Grabe guys, ito pala yung nangyari kahapon matapos 'di ba nagdebate si Senator Marcoleta at saka si Tito Sen. Tapos 'di ba sinuspend yung session. Ito pala ang nangyari guys sa sa likod ng camera. Naku guys, nagdebate pala talaga sila tas sinabi pa ni Tito Sen nanggigigil na daw siya kay Marcoleta. Eto guys, panoorin. Tayo, pero ang kanyang kondisyon na binigay is only immediate. Tapos ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba chairman ng police? Yun ang oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi ni Speaker, dapat maintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, yan yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Ayun naman ang tama eh. Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil kung paano tayo mga kailangan sa kanila. Para we are concerned kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa motion Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila din. Hindi natin. Mainit na usapin sa Senado matapos Yun guys. So, nagkainitan pala talaga sila, nanggigil si Soto narinig niyo yun? Nanggigigil ako dito, ano gusto mo ikaw na lang dito? Ang bilis marinda ni ano, Tito Soto 'no. So, yun na nga guys, kasi 'di ba, yun naman talaga custody na sa Senate, pero hindi siya nagpaalam sa Blue Ribbon, ay Blue Ribbon Committee naman yung nag-detain sa kanya 'di ba? Tapos sabi ni Soto, paano daw 'pag mangailangan tayo sa kanila? Sabi naman ni Marcoleta, bakit naman tayo mangangailangan sa kanila? Sabi niya, si JP Mendoza. Oh, si JP Mendoza daw. Paano natin mahihiram si JP Mendoza? Sabi naman ng Marcoleta, hindi naman natin guguluhin yung custody nila, 'Di ba? Tama naman. So, hindi nila guguluhin yung custody ni JP Mendoza, yun lang pinaglalaban ni Marcoleta 'no, yung custody talaga. So, grabe ang sobrang daming nag-comment ng mga netizen dito, sabi ni Astra Pimentel Naik, "Gusto mo ikaw," sabi ni Soto, "Gusto mo ikaw na dito?" Sabi naman niya, "Of course, mas gusto namin si Marcoleta, pumalit na lang sa'yo." Tama naman. So, kaya i-pray talaga natin 'no, na talagang naku, sana mapalitan talaga 'yan si Soto. Sabi naman ni Jake B, "Uy, tuta Soto, Senate President love Romualdez." Sobrang daming nagsasabing, "Eat, bulaga." Sabi ni Lot for Sale in Santa Ana, Pampanga, napaghahalata na, ha, ha, ha. Napikon yung galing sa One Ball University. Sabi ni Grace Buhay. Oo nga, 'di ba? Mga joker 'yan sila, pero madali palang mapikon. Nag-One Army ba? Sabi ni Rolando Mengrakal. Wala talagang alam na batas yang si Tuta Soto. Nag-decide ba siya na siya lang? Walang respeto sa kasamahan nila sa Senado, napakahambog. Sabi naman na Philman Lamina, parang bata lang makipagtalo si Soto. Ikaw na dito, kung pwede ba 'di ba? Sabi ni Mary Ann Abad, sunod-sunuran kasi si Soto kay Tamba. Big mistake ang mga bumoto sa kanya para maging SP. Markado kayo. Correct. Remember talaga nyo guys, yung bumoto kay Tito Sen, pag hindi yan napalitan ako. Pero I feel it talaga na 'pag may one move pa ginawa si Soto na hindi talaga kaaya-aya sa minority block, ay talagang magkukudeta 'yan, yung mga senador na 'yan. Imagine mo nine sila sa minority block, ilang signature na lang kailangan para mawala si Soto sa pagiging SP, tsaka go for Senator Peter Cayetano talaga 'no, Alan Peter Cayetano. Sabi naman ni Prince Pangan, mas hamak namang magaling at matalino ang Senador Marcoleta kaysa sa'yo, Soto. Baka wala ka pa nga sa kalahati ng talino niya.
abogado versus komedyante. Limpak-limpak na salapi siguro ang binibigay imbis na sa taong bayan kumampi, sa buwaya pa pinagtatanggol. Kaya kayo mga bumoboto diyan, magsisi kayo, sabi ni Sue Reyes. 1,000 tuwa, sabi ni Lloyd De Los Santos, buong bansa. Bulaga. Sabi ni Mills May, Senator Marcoleta, kahit anong paliwanag mo diyan kay Soto, 'di yan makikinig dahil kampi yan kay Tambaluslos dahil may pera siyang makukulimbat doon. Kung hindi ba naman siya nga SP siya, bakit siya makikinig sa buwayang speaker? Soto, ilang taon ka na diyan sa Senado na wala nang didikta sa'yo, ngayon lang sa panahon ni Bangag. Ibig sabihin na school bukol, wala siya sariling desisyon. Sa speaker pa siya natanong ano ang gagawin. Bumaba na lang siya, si speaker din pumalit sa puwesto niya kasi pinapakita niya useless siya. Si Bato nanggigigil na kay Soto. Hindi, relax lang si Bato, nakita niyo 'yun, relax lang siya. Lapastangan talaga itong si Tamba pero mas lalong lapastangan ang nagpapagago at halos sunod-sunuran sa kanya. Ang yayabang nitong tuta Soto na 'to, wala ka nga napatunayan, tumanda ka na sa Senado, tuta ka, balik ka na sa Itbulaga. Oh, guys, sobra naman kasing pangit tingnan 'no, na alam mo yung sabi niya, ah, "We need to give in to the request of the speaker." Imagine mo yun, we need to give in daw to the request of the speaker. Naku, nung narinig ko yun talaga, imberna talaga, 'di ba? Nakakaloka. Sabi ni Oliver Mangundayaw Papa, ibinigay ni Soto sa TRICOM sa isang tawag lang ng speaker sa kanya. Kaya ayun, tinakot-takot sa TRICOM si Bryce. Palitan siya na maging Senate President, siya lang nagdesisyon eh. Bobo kasi graduate sa school bukol eh. Ano pa, aasahan natin? 'Pag school buko lang, walang alam, siguro mas marunong pa ako diyan sa batas. Sana sinabihan ni Marcoleta, eh, mag-resign ka na Senate President kasi sabi ni Soto, kung gusto mo ikaw dito. Dapat, tama. Palitan na 'yan si Soto, mali naman talaga ginawa niya, wala man lang abiso sa institution niya, sa ginawa niya desisyon pagsunod sa Congress. Wala siya kwenta as Senate President, walang respeto sa mga kasamahan niya. Wala siyang bayag. Paano daw kung ang Senado ang mangangailangan, hindi naman halata na nakasandal si SP kay Tambi. Correct. So guys, anong masasabi niyo? Naku, grabe talaga.